Celebox. Si Hara Montelos, 22 years old, ay isang magandang dalaga. Ngunit taglay niya ang pag-uugali na prangka, mataray at may personal na galit sa mga lalaki. Para sa kanya, katulad lang ang mga ito sa tatay niya, nangiiwan at hindi marunong tumupad sa pangako. Imposible ang sinasabi mo. I won't marry you. Galit ako sa mga lalaki, kaya paano pakakasalan kita? Samantala, si Soren Valerix, 26 years old, ay isang kilalang negosyante. Tahimik, seryoso, at halos walang emosyon kung titingnan. Hindi siya palangiti, hindi rin siya palasalita. Ngunit sa likod ng malamig na aura, ay isang lalaking matagal na naghintay at tumupad sa pangako. You can go home, but you won't be able to escape me. Isang peking kasal, isang pangakong matagal nang binaon sa nakaraan. Ano kayang mangyayari kapag ang babaeng galit sa mga lalaki ay napilitang makisama sa lalaking misteryoso sa kanya at matagal na palang sigurado sa kanya? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Nagsusulat ang batang si Hara Montelos nang marinig niya may tumatawag sa kanya mula sa labas. Mabilis siyang tumayo sa pagkakaupo at sumilip sa bintana sa kanyang kwarto. Doon ay nakita niya ang kaibigan at kapitbahay niyang lalaki. Mas matanda ito sa kanya ng ilang taon dahil 14 na taong gulang na ito habang siya'y 10 taong gulang. Ngumiti siya at kumaway. Ang alam niya, tinawag niya ito sa pangalan pero nakapagtataka na para bang hindi niya narinig ang sarili niyang boses sa pagtawag niya sa batang lalaki. Bumaba ka dito, Hara. May ibibigay ako sa'yo. Sabi nito sabay ngisi. Mabilis na lumabas sa kwartong batang si Hara. Nang nasa labas na siya, mabilis na hinawakan ng batang lalaki ang kamay niya. Tsaka sila tumakbo. Napakurap siya ng mata nang tumigil sila sa bahay ng kapitbahay nilang si Ellie. May mga bulaklak itong nakatanim sa bakuran niya. Mahilig siya sa bulaklak kaya gustong-gusto niyang bakuran ng kapitbahay nila. Sinundan niya ng tingin ng batang lalaki nang tumalon ito sa bakod papasok. Ilang minuto lang ay muli itong tumalon, palabas at may hawak na itong bulaklak. Malapad ang ngiti nitong lumapit sa kanya. Kumuha ka na naman ng bulaklak kay Ate Ellie. Kapag nalaman niyang pumitas ka na naman ng bulaklak niya, mapapagalitan ka. Nag-aalala niyang ani. Hindi naman niya nakitang kumuha ako. Sabi nito. Walang bakas sa mukha ng kaibigan niyang lalaki ang takot na baka mapagalitan ito. Nagkibit balikat pa ito, tsaka sumeryoso ng tingin sa kanya. Hara, bukas pupunta na kaming ibang bansa at doon naman ninirahan. Hindi na kita makikita. Malulungkot talaga ako ng sobra. Sambit nito sa malungkot na tono. Hindi niya rin napigilan ng malungkot sa narinig. Inabot nito sa kanyang bulaklak at nanatili ang mukha ng batang lalaki sa seryosong mukha. Promise, hindi kita kakalimutan. Babalikan kita at pakakasalan. Papayag ka ba? Seryoso nitong tanong. Sa murang edad, hindi may paliwanag ng batang Hara ang nararamdaman niya sa sinabi ng kaibigan. Basta ang alam niya lang, kinikilig at natutuwa siya. Nakangiti niyang tinanggap ang bulaklak, kaya napangiti din ang kaibigan niya. Hintayin mo ang pagbabalik ko ah. Huwag mo akong kakalimutan. Sabi nito at hinawakan ang kamay niya. Nakangiti siyang tumango. Pero, matatandaan mo pa ba ang pangalan ko? Natigilan siya. Ano nga ulit ang pangalan niya? Ani niya sa isipan. Muli niyang tiningnan ang mukha ng batang lalaki. Pero habang tumatagal, ay nagiging malabo ang mukha nito. Sinubukan niyang ibuka ang bibig para banggitin ang pangalan nito.
pero walang lumalabas sa bibig niya. Ang pangalan mo? Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong niya sa isipan. Unti-unting papalayo sa kanyang kaibigan kaya't kinabahan siya. Sinubukan niyang habulin ito at hawakan ng kamay, pero nagdilim na ang paligid niya. Hanggang sa naramdaman niyang parang may bumuhos sa kanya at may naririnig siyang galit na boses. Unti-unting binuksan ni Hara Montelos ang mga mata niya. Nabungaran niya ang kanyang stepmother na si Jensel na galit na nakatingin sa kanya habang may hawak na pitsyel. Buti naman at nagising ka na. Kung hindi ka pa binubuhusan ng tubig hindi ka pa magigising. Abay, anong oras na wala ka pa rin nakahandang almusal? Pagbubunga nga nito. Hindi niya pinansin ang sinabi nito dahil iniisip pa rin niya ang naging panaginip niya na gabi-gabi siyang dinadalaw. Pinunasan niya ang basang muka at sinulya pa ng orasan sa side table. 6:00 pa lang ng umaga. Hindi siya umimik. Bumangon siya, ngunit muntik na siyang mapasobsob ng malakas nang itulak ng stepmother niya ang kanyang ulo. Bumakas sa mukha niya ang galit at matinding pagpipigil na hindi ito mapatulan. Ano? Tutunga-tunga ka lang ba dyan? Bilisan mong kumilos! Sigaw nito bago umalis. Malakas na bumuntong hininga siya. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang impyerno niyang buhay. Ang alam lang niya, 12 taong gulang siya nang iwan sila ng kanyang ama para sa ibang babae. At yun ay ang babaeng ngayon ay stepmother niya, si Jensel. Nasaksihan niya kung paano nahirapan ang ina niya nang iwan sila ng walang kwentang ama para sa ibang babae. Lumaki siyang may matinding galit sa ama at sa mga lalaki. Para sa kanya, pare-pareho lang ang mga ito. Walang kwenta, manluloko at sinungaling. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang lokohin ng ama ang kanyang ina. Gayong minahal at inilagaan ito ng tapat. Masaya sila noon. Hanggang sa parang bula na lang nawala ang ama niya at iniwan silang mag-ina. Hanggang sa magkasakit ang kanyang ina at sa murang edad na 16, naiwan siyang mag-isa nang pumanaw ito dahil sa malubhang karamdaman. At doon muling nagpakita ang ama niya. Isinama siya nito sa bahay kung saan ito nakatira, kasama ang babaeng pinagpalit sa kanila at ang 2 anak nitong sina Tiffany at Ryan mula sa ibang lalaki. Noong una, mabait pa sa kanya si Jensel at ang mga anak nito. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw din ang tunay nilang ugali, lalo na't madalas hindi umuwi ang ama niya dahil sa trabaho. Hanggang isang araw, nagising na lang siya na para na siyang katulong sa pamamahay na ito. Siya na si Cinderella na may mas masahol pang stepmother. Paglabas niya ng kwarto, dumiretso siya sa kusina at nagluto ng almusal. Saktong inaayos niya ang mga niluto nang lumabas si Tiffany, ang bunsong anak ng stepmother niya. Padabog itong umupo habang hawak ang ulo, marahil ay may hangover. Hara, gawan mo nga ako ng kape. Bilisan mo ha. Utos nito. Kumuha siya ng baso at nilagyan niyo ng tubig. Inilapag niya yun sa harap ng dalaga. Walang kape, ubos na. Malamig niyang sagot. Masama siya nitong tiningnan at padabog na binagsak ang baso. Di bumili ka? Wala ka bang utak? Insulto nito. Malamig niya itong tinitigan. Bakit hindi ko ang bumili? Ikaw magkakape. Diretsong sagot niya. Tumayo si Tiffany, tsaka hinablot ng malakas ang buhok niya. Pero agad din yung binitawan ng dalaga dahil narinig nila ang boses ng ama niya na kararating lang galing trabaho. Nandito na ako! Sigaw nito mula sa sala. Mula sa galit na mukha nito, napalitan niyo ng pagiging maamo. Nakita rin niyang nagmamadaling lumabas na Jensel at ang panganay nitong si Ryan. Umikot ang mga mata niya. Napapaligiran ako ng pamilyang plastic. Sarkastiko niyang naisip. Nandito ka na pala, mahal. 3 araw kang hindi umuwi. Namiss ka namin. Malambing na bati ng stepmother niya. Tahimik na kumuha si Hara ng plato
at nilapag iyon sa mesa. Tamang-tamang dating niyo, Tay. Kakatapos lang namin magluto ng almusal ni Hara. Kunwaring mabait na sabi ni Tiffany. Nakita niyang hinilan ni Ryan ang upuan ng ama niya at hinilot pa ang balikat nito. Sigurado pong napagod kayo sa trabaho. Tumayo ang ama niya at napatingin sa kanya. Ngunit umiwas siya ng tingin. Pabidang nagsalita pa si Tiffany. Saglit lang po, bibili lang ako ng kape. Hindi na nito natapos yung sasabihin nang makita siyang nagtitimpla ng kape. Nangaasar na tiningnan niya ito bago iniabot ang tasa sa ama. Ikaw anak, Hara, kumusta ka naman dito? Ano sa tingin mo? Diretsahang tanong niya habang tuwid na nakatingin sa ama. Hindi agad ito nakapagsalita. Bumuntong hininga ito. Nag-usap kami ng Mama Jensel mo. Pumayag siyang lumipat tayo sa dating bahay ng mama mo. Nakangiti nitong sabi. Kumulo ang dugo niya. Mama ko? Sino? Sagot niya sa nang-iinsultong tono. Tinuro niyang walang kwenta niyang stepmother. Wala siyang matandaan na tinawag niya itong mama o tinanggap niya bilang ina niya. Dahil para sa kanya, matagal nang patay ang ina niya. Matagal nang patay ang mama ko, kaya paano mo siya nakausap? Minulto ka ba niya? Sarkastiko pa niyang turan. Nagulat ang ama sa reaksyon niya. Muli siyang nagsalita pero sa pagalit na tono na. At anong karapatan niyong magdesisyon na lumipat sa bahay namin ni Mama? Hindi ka ba nahihiya? Pinagpalit mo nga kami sa walang kwentang pamilyang ito. Tapos gusto mo pang bastusin ang alaala ni Mama sa bahay namin? Bumalatay ang galit sa mukha ng ama niya. Bakit ka ba nagagalit? Dapat nga matuwa ka pa dahil lilipat tayo roon. Galit din itong sagot. Hindi siya makapaniwalang umiling. Wala ni isa sa inyo ang welcome sa bahay na yon. Huwag kayong magkakamaling lumipat doon. Dahil hindi ako magdadalawang isip na sunugin yon kasama kayo. Nanlaki ang mga mata nila. Napa-sign of the cross pa si Jinsel. Lumapit siya rito at bumulong. Huwag kang mag-sign of the cross. Baka mauna ka pang lumiyab. Iniwan niyang mga ito, natulala at gulat sa banta niya. 7:00 ng gabi at heto siya ngayon kasamang kaibigan niyang si Liza. Nagiinom sila sa bar. Dahil sa sama ng loob niya sa ama, inaya niyang mag-inom sila ni Liza. Pero hindi naman niya inaasahan na dadalhin siya nito sa isang exclusive bar. Napaparami na siya ng inom, kaya umiikot na ang paningin niya. Tara, sumayaw tayo. Maraming gwapong lalaki sa dance floor. Don't miss it. Ayon ang kaibigan niya, na hinihila pa siya. Winaksi niya ang kamay nito, tsaka sumandal sa upuan dahil sa hilo. Ayoko. Alam mo naman nagalit ako sa mga lalaki. Girl, come on. Hindi lahat katulad ng papa mo. Marami pa rin namang matitinong lalaki. Nagsalita ang babaeng ilang beses nang niloko ng mga ex-boyfriend niya. Tumatawa niyang sabi. Hinampas siya nito sa balikat kaya't napangiwi siya. Minsan nakakainis din ang pagiging prangka mo. May inis nitong wika. Pero hindi niya na ito pinansin dahil talagang nahihilo na siya. Alright, I'll leave you here for the meantime. But don't do anything stupid, okay? Sabi pa nito. Winasiwas niya lang ang kamay bilang pagtugon rito. Ilang minuto pang lumilipas pero mas lalo niya lang nararamdaman ang pagkahilo niya. Idagdag pa na naiingayin siya sa paligid. Nagpasya siyang tumayo na para sa kotse muna ni Liza magpahinga. Sa pagtayo niya, mas lalo siyang nahilo pero sinikap niya pa rin ng makaalis. May nakabangga sa kanya kaya muntik na siyang mawala ng balanse nang may sumalo sa kanya. Are you alright? Mukhang marami ka nang nainom. Tiningnan ni Hara ang lalaking nagsalita at sumalo sa kanya. Pero dahil malabo ang paningin niya, hindi niya ito maaninagan ng maayos. Tinulak niya pa ito palayo. Huwag mo akong hawakan. Ayokong hinahawakan ako ng lalaki. Nakakadiri.
Sabi niya. Kung hindi kita nahawakan, kahalikan mo na sana ang semento. Malamig pero marahan na tugon naman ng lalaki. Tinawanan niya ito. So ano to? Umaarte ka na parang gentleman? Ganyan naman kayong mga lalaki sa una lang magaling. Pero mukhang walang planong makipagtalo sa kanyang lalaki. Saan ang bahay mo? Ihahatid na kita. Malamig na pahayag pa ng lalaki. Tumayo siya ng tuwid pero nakaalalay pa rin sa kanyang binata. Mahina niya itong tinuro at pilit na may inaalala. You know what? Familiar sa akin ang boses mo. Did we met before? Tanong niya. Kahit malabo sa paningin niya, sigurado siyang may gumuhit na kakaibang ngiti sa labi ng binata. You guess. Tipid pero may kakaiba sa tono nito. Bago pa siya makapagsalita, napahawak siya sa bibig nang maramdaman niyang masusuka siya. Pagkatapos nun, ay hindi niya na matandaan kung ano pang mga nangyari. Nagising si Hara na masakit ang ulo niya. Napaungol siya tsaka napahawak sa ulo niya nang kumirot ang sentido niya. Are you awake na, wifey? Kumunot ang noo niya nang marinig ang malamig ngunit mababang boses ng isang lalaki. Pagtingin niya sa paligid ay parang lumaki ang ulo niya nang makita ang estrangherong lalaki na nakasuot ng bathrobe habang nakaupo na parang isang hari habang may hawak na tasa at umiinom. Hindi ito nakangiti sa kanya pero kitang-kita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Shit! Mura niya. Who the hell are you? Sigaw niya. Bumangon siya sa kama kaya napansin niyang iba na ang suot niya. Parang sasabog ang ulo niya. Hindi niya maalala kung ano nangyari at kung bakit may kasama siyang lalaki at iba na ang suot niya. Calm down. Wala akong ginawa sa'yo. Staff na babae ang nagpalit sa damit mo. Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala naman siyang nararamdaman na masakit sa kanya. Tiningnan niya ang estrangherong lalaki. Nanatili lang itong kalmado na para bang hinahayaan muna siya nitong maproseso ang mga pangyayari. Nanatiling blanko ang mukha nito habang diretsong nakatingin sa kanya. Nilibot niya ang paningin niya sa buong kwarto mula sa mga design nito. Alam niyang nasa mamahaling hotel siya. Napasabunot siya sa buhok nang may mapansin siya sa kamay niya. Tiningnan niya ito at halos mawalan siya ng balanse sa panghihina nang makitang may suot siyang mamahaling singsing. Nang itaas niya pa ang kamay niya, kumikisla pa ito sa sinag ng araw. Be careful not to fall. Hindi kita kagad masasalod dahil malayo ako sa pwesto mo. Sabi pa ng lalaki sabay inom. Anong nangyayari? Sino ka? Bakit ako nandito? Bakit may singsing akong suot? Hindi niya alam kung para kanino ba ang tanong na yon. Kung sa kanya ba o sa estrangherong lalaki. Parang wala lang na sumagot ang lalaki. We are married now. Gulat siyang napalingon sa binata. Nawala na ang kakaibang kislap sa mata nito. Napalitan ng seryoso. No, hindi yan totoo. Paano tayo ikakasal na hindi man lang kita kilala? Wala akong maalala na kinasal tayo. Hysterical niyang turan. Pero nanatiling kalmado ang kasama niya na para bang inaasahan na nito ang magiging reaksyon niya. Probably because you were too drunk. I tried to stop you pero ayaw mong magpapigil. Sagot nito sabay kibit balikat. Imposible ang sinasabi mo. I won't marry you. Galit ako sa lalaki kaya paano pakakasalan kita? Sigaw niya rito. Hindi tayo pwedeng magpakasal without my consent. Tsaka dapat kumpleto tayo sa requirements. Ni hindi ko nga maalala na pumunta tayo ng simbahan. Dahil hindi naman tayo sa simbahan kinasal, kundi sa bar, kung saan tayo nagkita kagabi. Diretsong pahayag nito habang nakatingin sa mga mata niya. Parang bomba yun na sumabog sa tenga niya. Parang natuyo ang lalamunan ni Hara. Sa bar?
Nanginginig ang boses niyang ulit. Private function room, closed event, and before you panic, kumpletong requirements. Kalmadong sagot nito. Napailing siya. Anong requirements? Hindi ako pumirma ng kahit ano. Tumayo si Soren at kinuha ang isang envelope sa side table. Nilapag niya yun sa kama. You did. Binuksan ni Hara ang laman. Marriage certificate. Nandoon ang pangalan nila. Pirma niya, pirma ng lalaki, at pirma ng solemnizing officer, Judge Matthew Alvarez. Hindi ko kilalang judge na to. Katuwiran niya. Kaibigan ko siya. May authority siyang magkasal at nasa jurisdiction niyang lugar. So ginamit mo ang connection mo? Singhal niya. You insisted. Ikaw ang nagyaya. Malamig na sagot nito. Napatawa siya ng walang tunog. Ako? I would never. Hindi niya natuloy ang sasabihin nang biglang sumingit ang mga putol-putol na alaala sa utak niya. Tequila shots, malakas na tugtog, ang pagtatalo nila tungkol sa mga lalaki at ang sarili niyang boses. Kung matapang ka, pakasalan mo ko. Napahawak siya sa ulo. May marriage license tayo. Applied 2 weeks ago. Dagdag nito. Dahan-dahan siyang napatingin dito. 2 weeks ago? Hindi pa kita kilala nun. Saglit na nanahimik ang lalaki. Wala siyang mabasang kahit anong reaksyon sa mukha nito. Last night wasn't as random as you think. Mahina nitong sagot. Hindi siya nakapagsalita, pero patuloy lang ito sa pagsasalita. Hanggat walang mali sa proseso. Lumapit ito na hindi inalis ang tingin nito sa kanya. Legally, Mrs. Valerix, you're my wife. You jerk! Tanging naitugon niya na lang. Tinulak niya ito palayo bago tumakbo palabas ng kwarto. Narinig niya pa ang huling sabi nito. You can go home, but you won't be able to escape me. 3 weeks ang nakalipas simula ng kasal sa lalaking hindi naman niya kilala. At dahil yun sa kagagahan niya, unti-unti na ring bumabalik sa alaala niya ang mga nangyari. Ang pag-alala nito mula sa muntik siyang mawala ng balanse, ang pagsuka niya, ang pag-uusap nila. Hindi naman siya nito binastos pero mukhang sinamantala nito ang kalisangan niya nang ayain niya itong magpakasal. Muling bumalik sa kanyang naging usapan nilang dalawa. Kayong mga lalaki, walang kwenta. Katulad ka rin ni Papa, walang kwenta. Lasing niyang sabi. Bold statement for someone who doesn't know me. I don't need to. Kita naman, alam ko ng ending. Nagangat siya ng tequila at saka ininom. At ano yun? Aalis din. Lahat umaalis. Sandaling natahimik ang lalaki. Who left? Napatawa siya pero walang saya. My father. Iniwan kami para sa ibang babae. Diretso ang tingin niya rito. Hindi agad sumagot si Soren. And you decided all men are guilty because of one? Yes. So don't tell me na may matinong lalaki. Walang pag-aalangan niyang sagot. And if I do? Tinitigan niya ito, mapanghamon. Kung matapang ka, pakasalan mo ako. Sandaling natahimik ang binata. You're drunk. Seryosong nakatingin sa kanyang lalaki na parang tinatansya nito kung gaano na siya kalasing. Lumapit siya at nangaakit niya itong binulungan. Prove me wrong. Ilang minuto pang lumipas, nasa tahimik silang private room kasamang isang judge na lalaki. Are you entering this marriage of your own free will? Tanong ng judge sa kanya. Yes. Sagot niya. Bahagyang tumingin ng judge kay Soren. And you, Soren Valerix,
Nang malaman ni Hara ang pangalan ng lalaki, sinundot niyang pisngin ito. Soren? Soren ang name mo? In fairness, kasing gwapo mo ang pangalan mo. Parang bata niya pang turan. Umiling ang lalaki bago ito sumagot sa judge. Yes. Maiksing tugon ng binata. Kapwa nila sinuot ang singsing ng isa't isa. By the authority vested in me, I now pronounce you husband and wife. Hanggang sa malakas na pumalakpak ang kaibigan niyang si Liza. Panay ang pahid ni Hara sa kanyang noo dahil sa pawis. Seryoso siyang naghihiwa ng nagmamadaling pumasok, si Ryan. Nang makita siya nito, nagmamadali itong lumapit sa kanya. Hindi niya ito pinansin, patuloy lang siya sa ginagawa. Hara, may naghanap sa iyong gwapong lalaki na mayaman. Asawa mo raw siya. Natigil siya sa ginagawa. Tiningnan niya ito ng masama bago tutukan ng kutsilyo. Natatakot naman itong lumayo sa kanya. Sino naghahanap sa akin? Pagtatanong niya. Tinuro nito ang labas habang hindi inaalis ang paningin nito sa hawak niyang kutsilyo. Yung gwapong lalaki sa labas, hinahanap ka. Asawa mo raw siya. Sa sobrang ines, ibinuo niya ang kutsilyo sa sangkalan. Kaya umalingaw-ngaw ang tunog sa kusina. Napaatras si Ryan. Anong ginagawa ng lalaking yun? Nababaliw na ba siya? Inis niyang bulong. Lumabas ang mag-inang si Tiffany at Jinsel. Anong nangyayari dito? Kunot noong tanong ng stepmother niya. Anong naririnig ko na may naghahanap kay Hara na mayaman at gwapong lalaki? Usisa din ni Tiffany. Mabilis naman lumapit si Ryan, ina at kapatid niya. Totoo, may naghahanap kay Hara. Lalaking gwapo, matangkad, maputi, at higit sa lahat mayaman. Yung kotse niya, ang astig, parang pangkotse na karera. Ako pang ang tinanong ng lalaki kung alam ko daw bang kung saan ang bahay nitong si Hara. Namamanghang kwento ni Ryan. Paano magkakaroon ng asawa si Hara? Tapos mayaman at gwapo pa. Tingnan mo nga itsura niyan, hindi maganda at mukhang katulong. Panlalait nito sa kanya. Baka namali ka lang ng rinig, Ryan. Walang papatol sa babae na yan. Segunda naman ni Jinsel habang tumatawa din. Kinuha niya ang kutsilyong nakatusok sa sangkalan. Tinutok niya ito sa mag-ina, kaya't napalayo ang mga ito. Unti-unti siyang lumapit habang nag-iisip. Ayun na nga ang naiisip ko. Hindi naman ako magandang babae. Hindi rin ako mayaman. Kaya anong dahilan para maghabol siya sa akin? Ano sa tingin niyo? Napasigaw ang mga ito nang mas ilapit niya ang kutsilyo sa mga ito. I finally found you, wifey. Lumingon siya sa nagsalita. Doon nakita niya ang mukha ng lalaki. Katulad ng dati, wala pa ring reaksyon ng mukha nito. Lumapit siya dito samantalang umikot naman sa lamesa palayo sa kanya ang mag-iina. Takot sa hawak niyang kutsilyo. Anong ginagawa mo dito? I'm coming to pick you up. Tama ng ilang linggong palugit ko sa'yo na magstay ka rito sa bahay niyo. Sagot nito. Akmang ibubuka niya ang bibig nang hawakan siya nito sa pulso. Marahan siyang hinilan ng lalaki. Kaya tumama ang katawan niya sa matipuno nitong katawan. Tsaka ang sabi mo, sunduin na kita kapag matagal ka nang nandito. Dahil ayaw mong magtagal sa bahay na ito. Dahil pinapahirapan ka lang nila. Napalunok siya sa kakaibang tingin na pinupukol sa kanya nito. Sandali! Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko nang walang permiso ko! Sabat ng stepmother niya kahit bakas pa sa mukha nito ang gulat. Tumigas ang anyo sa mukha ni Soren. Binigyan ng malamig na tingin ng lalaki ang stepmother niya na parang nasindak din sa kanya. Let's be clear. Hara's mother's dead. So who are you to claim that title? Mariin at malamig na sabi ni Soren. Lihim na napangiti si Hara dahil sa ugaling pinapakita ng lalaki sa stepmother niya.
Ang sarap lang sa pakiramdam na makita kung paano mapahiya ang stepmother niya. Hoy, ang yabang mo ah. Gusto mong bugbugin kita? Maangas na anin ni Ryan. Pero hindi man lang nagbago ang blankong tingin ni Soren. Mas naging tuwid ang pagtayo ng lalaki na para bang handa ito kung sakaling susugurin ito ni Ryan. Pero dahil alam niyang sa salita lang magaling si Ryan, wala naman itong ginawang aksyon. Si Tiffany naman ang nagsalita. Kuyang Pogi, patay na nga ang totoong mama ni Hara. Pero si mama kasi ang tumatayong ina niya at kami na ang pamilya niya. Tinuro pa nito ang sarili, tsaka ang kapatid at ina nito. Nakita niya kung paano lang yun ismiran ni Soren. Tumingin ito sa kanya ng banayad bago hinawakan ang kamay niya. Nag-init ang mukha niya dahil sa magkahawak kamay nila. Let's go. Pagyaya nito. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihin na ayaw niya. Pero kusa na lang siyang tumango na parang hindi siya nag-iisip. Pero bago pa sila lumabas, ay may huling sinabi pa si Soren. It's disgusting how you call yourself Sarah's family when you've never been good to her. Paglabas nila, napanganga siya sa ganda ng kotse. Kumikisla pa ito na halatang bagong bili. Parang ayaw niya tuloy pumasok dahil nahihiya siya sa itsura niya. Binuksan ng lalaki yung front seat. Akmang papasok siya nang may tumawag sa kanya. Ang ama niya. Kakauwi lang nito sa trabaho kaya wala pa itong kalam-alam sa nangyayari. Bahagya siyang nagtaka nang magulat ang ama niya nang makita si Soren. Bumaling ito sa kanya. Saan ka pupunta? Bakit kasama mong binata na ito? Takang tanong nito. Bakit tinatanong niya agad kung bakit ko siya kasama? Di ba dapat itanong niya muna kung sinong lalaking kasama ko? Takang turan niya sa isip. Good afternoon, sir. Pero hindi na po ako binata. Sambit ng kasama niya na kahit malamig pa rin ang tono, mababakasan niya naman na ginagalang niya ang ama niya. Hinapit siya nito sa balakang. Asawa ko po si Hara at sinusundo ko na siya. Kapag may oras po ako, babalik ako para makipag-usap sa inyo. Wika pa nito. Halatang nagulat ang ama niya. Hindi nito inaasahan na kinasal na pala siya. Kahit naman siya, hindi pa rin makapaniwalang kasal na siya. Anak, totoo ba ang sinabi niya? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mapait siyang umiti sa ama. Wala naman kayong oras para sa akin. Hindi mo nga alam na minamaltrato ko ng pamilyang pinili mo kaysa sa amin ni mama. Minsan naisip ko, sana hindi mo na lang ako binalikan at kinuha. Kasi kaya ko naman ang sarili ko eh. Wala rin pinagkaiba kahit isama mo ako. Mag-isa pa rin naman ako. Mapait niyang sambit. Pumasok siya sa kotse na hindi nililingon ang ama. Pinandar niya ni Soren ang kotse. Nakatingin lang siya sa labas habang tumutulo ang luha niya. Hindi siya sinubukang kausapin ni Soren. Parang binibigyan siya ng espasyo. Makalipas pa ang ilang oras ay naging okay na ang pakiramdam niya. Umayo siya ng upo at pasimpleng tiningnan si Soren. Seryosong mukha nito habang nagmamaneho. Bahagya pa siyang napaigtad nang bigla itong magsalita. Feeling better? Tumango siya. Meron akong tissue dyan. Hindi na natapos ni Soren ang sasabihin niya nang lumapit siya dito at suminga sa polo nito. Go on, I don't mind. Medyo nakangiwi pa nitong sambit. Dahil sa sinabi nito ay mas lalo pa siyang suminga. Lihim siyang napangiti nang mapansin niyang humigpit ang hawak nito sa manibela. Pagkatapos niyang suminga, bumalik siya sa pagkakaupo. Nagsalita siya. Bakit mo ako pinakasalan? May nabuntis ka bang babae at gusto mong utakasan? Pinutol nito ang sinasabi niya. Bukod sa mami ko, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Seryoso nitong ani. Pinagkrus niyang dalawang braso niya. Sobra talaga siyang nagtataka sa lalaki.
Masyado itong misteryoso sa kanya. Bakit parang alam mo ang family background ko? Inimbestigahan mo ba ako? Duda niyang tanong. Why would I do that? Hindi ko na kailangan gawin yun. I know you already. And besides, ikaw nagkwento sa akin tungkol sa stepmother mo sa bar. Napansin niya ang bahagyang pagdilim ng mukha nito. Pero nakaagaw pansin talaga sa kanya sa sinabi nito na kilala na siya nito. You know me? Paano nangyari yun? Ngayon pa lang kita nakita. Tsaka bakit mo ako biglang pinakasalan? Sino ka ba talaga? Misteryoso ang datingan nito sa kanya. Ito bang type ko sa lalaking misteryoso? Tanong niya sa isip. Kung gusto mong malaman kung bakit kita pinakasalan, dahil inalok mo ko. What man could possibly say no if a beautiful woman like you were the one proposing? Sagot nito. Halatang iniwasan ng iba niyang tanong. Pinasingkit niya ang mga mata. Hindi niya masabi kung nagbibiro ba ito o ano. Dahil bukod sa hindi niya ito mabasa, seryosong pagkakasabi nito sa kanya. Napaisip din siya. Gagamitin niya muna ang pagkakakasal niya sa lalaki para makalayo sa ama niya at pamilya nito. Mayaman si Soren, kaya sa tingin niya, magiging magandang buhay niya rito. Malayo sa kinalakihan niya na inaapi siya. Sinasaktan, ginugutom at iniinsulto. Tsaka gusto niya ring malaman ng dahilan ng lalaki kung bakit siya nito pinakasalan kahit hindi sila magkakilala. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga ito. Bukod pa doon, may malaking parte talaga sa pagkatao niya ang nagsasabi sa kanya na kilala siya ng lalaki. At yun ang aalamin niya. Siya pa naman ang tipo ng taong kapag may ikina-curious, hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Hindi mo ako madadaan sa ganyan mo. Sigurado ka na may malalim ka pang dahilan. Kaya hanggat hindi ko nalalaman ang dahilan na yun, mag-stay muna ako sa'yo. Desidido niyang sabi. Tumango-tango si Soren habang mahina nitong tinatapang manibela. If your curiosity is the only reason you're staying with me, then stay curious. Saglit siya nitong tiningnan bago ibalik nito ang atensyon sa daan. Kinain sila ng katahimikan hanggang sa nagsalita siya ulit. Mayaman ka. Simula niya, bahagya niya pang tiningnan ng reaksyon nito. Pero wala. Para itong statue na gumagalaw pero walang emosyon. Kaya dapat lahat ng gusto ko, mabibili. Gusto ko ng maayos at masarap na buhay. Dapat maramdaman kong prinsesa ako. Diretso niyang sabi. Wala siyang pakialam kahit ma-turn off pa ito sa kanya. Hindi kita prinsesa. At mas lalong hindi ka magiging prinsesa. Nakaramdam siya ng pagkapahiya pero hindi niya yun pinhalata. Talagang lantaran nitong sinabi sa kanya na hindi siya nito magiging prinsesa. Bumisi na ito pero hindi siya nag-abala kung anong binusinahan nito dahil nakatutok ang mga mata niya kay Soren. Excuse me? Tanging nasambit na lang niya. Hindi man lang siya nilingon nito. Inis siyang tumingin sa harapan at hindi niya napigilang mapasinghap nang kusang bumukas ang dalawang malalaking puting gate. Dahan-dahang naghiwalay ang bakal na pintuan. Sa itsura pa lang nito, para itong palasyo. Pakiramdam niya isa siyang Disney princess na papasok sa isang tunay na palasyo. Biglang bumalik sa alaala niya ang mga drawing niya nung bata pa siya. Pareho kasi ito. Pangarap niya noon ang gantong klaseng tahanan. After all, you're meant to be my queen. Welcome home, Cinderella. Sabi ni Soren. Mabagal nitong pinandar ang kotse, papasok sa loob. Sa magkabilang gilid ng daan ay may mga katulong na maayos ang suot at bahagyang nakayuko bilang paggalang. Nakahilerang mga ilaw sa driveway at ang iba't ibang uri ng bulaklak na rosas, lilies at orchids ay mas lalong nagpaganda sa malawak na hardin. Habang papalapit sila, unti-unting lumitaw ang isang malaking mansyon.
eksaktong tulad ng mga ginuhit niya noon. Bumaba si Soren at agad siyang pinagbuksan ng pinto. Pagkababa niya, hindi niya napigilang mamangha sa nasa harap niya na nakikita. Magpahinga ka muna. Maikling sabi ni Soren. May lumapit na babaeng may edad. Bahagya itong yumuko bago ngumiti. Hindi tuloy alam ni Hara kung paano magre-react. Kanina ay para siyang si Cinderella na halos kawawain at alilain na siya ng stepmother niya at mga anak nito. Pero nang dumating si Soren, para itong prinsipe na inililigtas siya mula sa kamay ng madrasta niya at ngayon, nasa isa na siyang magandang palasyo. Siya si Nanay Kunching. May rodoma ng mansyon. Pagpapakilala ni Soren, nahihiya siyang ngumiti. Tara na po, Mrs. Valerix. Ihahatid ko na po kayo sa inyong silid. Magalang na sabi ng matanda. Saglit niyang nilingon si Soren. Bahagya lamang itong tumango. Inalalayan siya ni Kunching papasok. Sa loob, halos mapahinto siya. Napakataas ng kisame. Malalaking chandeliers ang nakasabit. Ang mga marmol na sahig ay kumikislap sa ilaw. Ang mga vase, paintings at muebles, lahat elegante, lahat mamahalin. Lahat ng ito ay sa mismong drawing niya lang makikita. Bawat katulong na makakasalubong nila ay bahagyang tumitigil at yumuyuko sa kanya. Parang hindi pa rin niya matanggap na para sa kanyang paggalang na yon. Sa dulo ng mahabang hallway, tumigil sila sa harap ng isang malaking pintuan. Binuksan yun ni Kunching. Isang malawak na kwartong bumungad sa kanya. May king-sized bed na may puting canopy. Floor-to-ceiling windows na may tanawing hardin mula sa terrace. May sariling lounge area at walk-in closet sa gilid. Nagustuhan mo po ba itong kwarto niyo, Mrs. Valerix? Matagal na itong nakahanda para sa inyo. Kumunot ang noo niya sa sinabi ng matanda. Naguluhan siya paanong matagal nang nakahanda sa kanyang kwarto. Kakakilala pa lang nila ni Soren at bagong kasal. Mas lalo tuloy siyang naku-curious. Hindi siya nagpahalata na nagulat. Ngumiti siya. Si Soren po ba talagang nagpahanda ng kwarto na to para sa akin? Sunod-sunod ang pagtango ng matanda. Opo, tsaka itong buong mansyon, pinagawa talaga ni Sir Soren para sa'yo. Mas lalo siyang naguluhan. Nagpaalam ng matanda na aalis na, kaya tumango siya at saka ngumiti. Humiga siya sa kama. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanyang sinabi ng matanda. Bakit ipapagawa ni Soren itong bahay para sa kanya? Bakit kapareho ang kapareho sa drawing niya? Soren Valerix, sino ka ba talaga? Tanong niya sa isip. Nagising si Hara na madilim ang kanyang silid. Dahil sa pagod at kakaisip kanina, hindi na namalayang nakatulog na pala siya. Bumangon siya para maligo, malagkit na ang pakiramdam ng katawan niya. Hindi nagtagal, natapos siya at nagbihis. Nagugutom na siya kaya naisipan niyang kumain. Paglabas pa lang niya ng kwarto, bumungad sa kanyang katahimikan ng buong mansyon. Hindi naman ito masyadong madilim dahil may ilaw na nakabukas. Sa kusina sana siya pupunta, pero parang may sariling isip ang mga paa niya. Dinala siya ng mga ito sa labas. Gusto niyang pagmasdan ng mga bulaklak. Umihip ang hangin at tumabing ang buhok niya sa muka. Napaatras siya ng paghawi niya sa buhok ay may napansin siyang tao palang nakatayo sa harap niya. May hawak na baso ng alak. Sa liwanag ng buwan, malinaw niyang nakilala kung sino yon. Do I look scary to you? Seryosong tanong nito sa malamig na tono. Hindi naman. Sagot niya habang umiiwas ng tingin. I'm hungry. Let's eat. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit hindi ka pa kumain kanina? Hinihintay kita.
Simple lang ang pagkakasabi noon, pero may kung anong kumiliti sa tiyan niya. Pumasok sila sa loob at dumiretso sa kusina. Pinainit ni Soren ang ulam habang siyang naghanda ng mga plato sa mesa. Hinila ni Soren ang upuan para sa kanya. Bago ito, umupo sa tabi niya. Tahimik silang kumain hanggang sa hindi na siya nakatiis. Sigurado ka bang wala kang ibang naging girlfriend o fiancé? Usisa niya. Tumigil ito sa pagkain at tiningnan siya. Hindi ako tanga, Soren. Alam ko may alam ka tungkol sa akin. Ang mansyon na to, hindi nagkataon lang na katulad ng nasa drawing ko, hindi ba? Diretso itong nakatitig sa kanya. Wala siyang mabasang emosyon sa mga mata nito. Kung ganun, alamin mo kung sino ako. Para kay Hara, isa yung challenge sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ginawa niyang lahat para maimbestigahan kung sino ba talaga ang lalaki. Ngunit wala siyang makita, ni katiting na kahina-hinala. Isang araw, habang naglalakad siya sa loob ng mansyon, napahinto siya ng mapatingin sa aquarium na may mga isda. May ideyang nabuo sa isip niya. May dumaan na katulong kaya tinawag niya ito. Ang gaganda ng mga isda. Kunwari namamangha niyang sabi. Pero sa totoo lang, may gusto lang siyang malaman. Kay Sir po ang mga yan, mahilig po siya sa mga isda. Lihim siyang napangiti. May ibinulong siya sa katulong. Ilang sandali pa, tumango ito at umalis. Naglakad-lakad muna siya sa hardin. Pinagmamasdan ng mga bulaklak. Hanggang sa bumalik ang katulong na may dalang kulay orange na pusa. Napatalon siya sa tawa at napapalakpak. Kinuha niya ang pusa at nagmamadaling nagtungo sa office room ni Soren. May sarili itong opisina sa loob ng mansyon. Inangat niya ang pusa at kinausap ito. Simula ngayon, ang pangalan mo ay Meow Meow. Humikab ang pusa at tumitig sa kanya. Pakiramdam niya parang masama pa ang tingin nito. Natuwa ka siguro sa pangalan mo, no? I know, I'm awesome. Proud niyang sabi. Nagpumiglas ito pero hinigpitan niya ang hawak. Huwag kang makulit. May misyon tayo. Basta makisabay ka lang sa akin, okay? Muli itong humikab, tila ba nababagot. Kumatok siya. Come in. Binuksan niya ang pinto. Nakita niyang seryosong nagbabase si Soren sa mesa. Ni hindi man lang ito agad tumingin sa kanya. Nagkunwari siyang umubo. Doon lang ito nagangat ng tingin. Saglit siyang natulala, mas lalo itong naging gwapo sa paningin niya, lalo na't may suot itong salamin. Biglang umiyaw ang pusa na hawak niya. Tila ginising siya mula sa pagkakatulala. Doon lang siya natauhan. Umupo siya sa tapat nito. Look, I have a cat. And its name is Meow Meow. Parang batang sabi niya. Tumango si Soren at dahan-dahang inalis ang salamin nito. Mukhang pinag-isipan mong mabuti ang pangalan niya. Meow Meow. Very unique. Bagamat seryoso ang tono, alam niyang inaasar siya nito. Dahan-dahan siyang tumayo at sumandal sa gilid ng mesa. Bahagya siyang yumuko at nilapit ang mukha sa lalaki hanggang sa halos magtagpo ang kanilang hininga. Kumunot ang noo ni Soren pero hindi man lang ito umatras. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Tila naaaliw. Kinakabahan man siya sa plano pero wala na itong atrasan. Pinadulas niya ang daliri mula sa pisngi nito, pababa sa leeg. Nakita niya ang paglunok ni Soren habang sinusundan ng tingin ang galaw ng daliri niya. You know, Meow Meow is hungry. Baka hindi ko siyang bantayan ng maayos at makain yung mga isda mo sa aquarium. Malandi niyang sabi. Dumulas ang daliri niya pababa sa dibdib nito. Kahit siya, pinagpapawisan sa ginagawa niya. Pero kung sasabihin mo kung sino ka talaga at kung anong kinalaman mo sa akin,
Baka sipagin akong bantay ng mabuti ang alaga ko. Saglit siyang nag-alangan. Para bang sinusubok din siya ni Soren kung hanggang saan ang kaya niya. Ngunit wala nang atrasan. Nagsimulang manginig ang kamay niya habang bumababa ang daliri niya hanggang puso nito. Bigla nitong hinawakan ang kamay niya. Okay lang. Kahit makain niyang mga isda ko sa aquarium. I don't mind. Kung kulang pa, may fish pond pa ako sa likod ng mansyon. Pwede mo siyang dalhin doon. Ayokong magutom mga laga mo. May init na sumingit sa dati malamig nitong tono. Napakurap siya. Hindi siya agad nakagalaw. Lalo na nang marahan itong kagatin ang earlobe niya. Para siyang naputulan ng dila. Naka-aircon ang opisina pero pakiramdam niya bigla siyang ininitan. Next time, wifey, don't play with fire if you can take the hit. Halos pabulong nitong sabi. Mas lalo siyang nanghina. Hindi pa rin siya makagalaw hanggang sa tumalo ng pusa sa ulo niya at ngumiyaw ng malakas. Doon lang siya nakagalaw. Agad niyang kinuha ang pusa at nagmamadaling lumabas ng opisina. Narinig pa niya ang mahinang tawa ni Soren sa likod niya. Ramdam niyang malakas na kalabog ng dibdib niya. Nakakainis? Bakit parang nabaktuyo ako ng lalaking yun? Aniya sa isip. Tulala si Hara habang iniisip ang susunod niyang plano nang may pumitik ng daliri sa harap ng mukha niya. Hello! To Hara! Nandito ako! Sabi ni Liza. Napairap siya. Huwag kang istorbo. Nag-iisip yung tao eh. Inis niyang sagot. Tinawanan siya nito. Alam mo Hara, kesa mas stress ka sa kakaisip kung sino ba talaga ang asawa mo, i-enjoy mo na lang ang pagiging prinsesa mo. Nakikita ko naman na maayos kang tinatrato ni Soren. Ang ganda ng buhay mo ngayon. Malayo sa buhay mo sa stepmother mo. Bumuntong hininga siya. Alam naman niyang maganda ang buhay niya sa piling ni Soren. Literal nitong tinototoo ang sinabi nitong reyna siya. Pero hindi pa rin mapanatag ang isip niya. Kakaisip kung sino ba talaga ito. Kahit seryoso at malamig makitungo sa kanyang lalaki, ramdam niyang pinapahalagahan siya nito. Hindi lang talaga ito showy. At yun ang mas lalo pang nagpapa-curious sa kanya. Bakit ganito ang trato nito sa kanya? Gayong bigla na lang silang nagpakasala. Isa pa, kapag tinitingnan siya nito, parang laging may laman ng tingin. Para bang kilalang kilala siya nito. Napatingin siya kay Liza na tawang-tawa habang nakatutok sa cellphone. Narinig niya ang sariling boses mula ron. Ano yan? Sinubukan niyang kunin ang cellphone pero mabilis iyong nailayo ni Liza. Ngumisi ito ng nakakaloko. Tumayo siya tinagaw ang cellphone na nakuha rin niya. Pagtingin niya sa screen, pakiramdam niya umakyat lahat ng dugo sa mukha niya. Nakita niya ang sarili na nagtutwerk ng todo, kahit halatang matigas ang katawan niya. Pagkatapos, gumiling pa siya na kulang na lang magkanda bali-bali ang buto niya. Halos matumba pa siya sa sobrang kalasingan. Ano to? Bakit may video ka nito sa akin? Hindi sumagot si Liza na nakangisi lang. Muling binalik ni Hara ang tingin sa screen. Napanganga siya sa sunod na eksena. Lumapit siya kay Soren na tahimik lang siyang pinapanood. Hinawakan niyang baba ng lalaki at unti-unting nilapit ang mukha niya rito. Shit! Itong hindi ko masyadong matandaan na ginawa ko nung lasing ako. Aniya sa isip. Humigpit ang hawak niya sa cellphone habang pinapanood ang sarili. Ngumiti siya kay Soren at tinawakan ang labi nito bago nagsalita. Masaya ako na ikaw naging asawa ko. Napailing siya. Masaya? Mukha ba akong masaya ngayon? Huwag mong gawin yan! Sigaw niya na para bang magbabago pang nangyari. Humalakhak si Liza. Bago pa magkadikit ang mga labi nila, bigla siyang sumuka
at saka tuluyang nakatulog. Nangihina siyang napaupot na pahawak sa ulo. Hindi sinabi ni Soren sa kanya na may gantong nangyari, o baka hindi na lang talaga nito sinabi dahil alam nitong mahihiya siya. Ibabalik na sana niya ang cellphone nang matigilan siya. Sa video, nakita niyang bahagyang natawa si Soren. Hindi niya maiwasang titigan ng mga mata nito na kumikinang sa tuwa. Familiar sa kanyang pakiramdam na para bang nakita niya na ang tawa na yon. Hindi lang niya maalala. Binuhat siya ni Soren. "Iuwi ko ng wifey ko. Have fun everyone. I'll cover everything." At umalis ito habang buhat siya. Inagaw ni Liza ang cellphone mula sa kanya. Nanatili siyang walang imik. "Sinasabi ng stepsister mo na malindi ka kapag nakakainom without knowing na baliw ka lang talaga kapag lasing at asawa mo pang kauna-unahan mong nilandi." Tinitigan niya si Liza. Nangalumbaba ito at tila sinusuri siya. "Sa tagal nating magkaibigan, Hara, ngayon ka lang naging komportable sa isang lalaki." Hindi siya nakasagot. "Sa tingin ko, kasi iniimbestigahan mo kung sinong asawa mo, bakit hindi mo pagtuunan ng pansin kung paano ka kumikilos kapag kasama siya? You know, hindi nagtutugma ang isip at katawan mo." May pahiwatig pa nitong sabi at ngumisi. Tumayo si Hara at nagpanggap na naiinis. "Ewan ko sa'yo, umuwi ka na nga." Iniwan niya ang kaibigan na tinatawanan lang siya. Palihim na nilibot ni Hara ang tingin sa paligid upang masigurong walang katulong na makakakita sa kanya habang pumapasok sa kwarto ni Soren. Narinig niya kanina mula sa mayordomang si Conching na umalis daw si Soren dahil may inaasikaso itong business matters. Hindi niya akalain ang lalaking na pangasawa niya ay hindi lang basta mayaman. Isa pala itong billionaire hotelier. Sa ilalim ng pangalan ni Soren ay mahigit 20 hotel na nakakalat sa buong Pilipinas. Kabilang ang kumpanya nito sa top 5 hotel chain sa bansa. Isang pangalan na madalas banggitin sa business columns at lifestyle magazines. At ang mas nakakagulat, ang mamahaling hotel kung saan siya nagising, suot ang singsing at walang maalala na nangyari nung gabing yun, ay pagmamay-ari rin pala ni Soren. Ibig sabihin, mula pa simula, nasa teritoryo na siya ng sarili niyang asawa. 2 araw siyang hindi nakatulog ng maayos matapos niyang malaman yon. Nang makasigurong walang tao, mabilis siyang pumasok sa kwarto. Hindi niya may kakailan na napakalinis ni Soren sa kwarto. Maayos ang kama, organisado ang mga damit, at maging ang pabango nito ay tila nakabitin pa sa hangin. Mag-asawa sila pero ayaw niyang magkasama sila sa iisang kwarto. Nagsimula siyang maghalungkat hanggang sa may napansin siyang maliliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mga damit. Kinuha niya yun at sinubukang buksan. Nakalak, inalug-alug pa niya ito. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Soren ang kanyang asawa. Baka sa mukha nitong matinding kuryosidad habang hawak ang kahon. Nakasandal siya sa pintuan ng banyo habang nakakrus ang mga braso. Hindi niya maiwasang mapangiti. May kutob na siyang papasok ito sa kwarto niya kapag nalaman nitong umalis siya. Kilala niya si Hara. Kapag may bagay na pumukaw sa kuryosidad nito, hindi ito titigil hanggat hindi nalalaman ang sagot. At dahil curious ito sa kanya, hindi siya nito tinantanan sa pag-iimbestiga. Pwede naman niyang sabihin ng totoo na siyang kaibigang nangakong babalikan siya para pakasalan, na hindi niya ito kailanman nakalimutan. Nang umuwi siya sa Pilipinas, si Hara agad ang hinanap niya. Ngunit nalaman niyang matagal na pala itong lumipat at wala siyang idea kung nasa na ito. Habang hinahanap niya ito, pinaghirapan niyang kapital na ipinahiram sa kanya ng kanyang mga magulang para sa plano niyang negosyo. Mula sa pagod, puyat, paghihirap at sakripisyo, unti-unti niyang napalago ang hotel business.
At nang lumaki yun, naibalik niya ang puhunan sa mga magulang niya ng doble pa. At tila naawa na rin ng tadhana sa kanya dahil ito na mismo ang gumawa ng paraan para magtagpo silang muli. Sa bar. Ngunit gusto niyang si Hara mismo ang makaalala kung sino siya. Gusto niyang ito mismo ang makaalala. Mas lalo siyang ngumiti nang mapansin niyang nakatitig sa kanyang alaga nitong pusa. Paulit-ulit itong ngumiyaw. Tila ba sinusubukang kunin ang atensyon ni Hara. Huwag kang maingay, meow-meow. Kapag nahuli tayo, gagawin kitang siopaw. Inis nitong bulong. Napailing siya. Mukhang nakahanap ng partner in crime ang asawa ko. Ani niya sa isip. Sumenya siya sa pusa na manahimik at tila nakakaintindi ito dahil tumahimik naman. Sa tagal nilang hindi nagkita ni Hara, hindi siya nagkamali sa naisip niya. Mas lalo itong gumanda. Medyo maliit si Hara, ngunit bumagay yun sa height niya. Mahabang itim na buhok na bahagyang kulot sa dulo. Matangos na ilong at kissable lips na ilang beses na niyang gustong halikan. Magkaibigan sila mula pagkabata at ang pangako niyang babalikan ito para pakasalan ay tinupad niya. Ang nararamdaman niya kay Hara ay hindi nagbago kahit nagkalayo sila. Mas lalong tumindi nang magkita silang muli. May parte ng puso niyang nasasaktan dahil hindi siya maalala ng asawa niya, pero hindi na yun importante. Ang mahalaga, kasama na niya ito muli. Maraming pinagdaanan si Hara at nasaktan siya dahil wala siya sa tabi nito nung mga panahong kailangan siya nito. Ngayon, sisiguraduhin niyang hindi na ito muling mahihirapan. Ibibigay niyang lahat ng luho, yaman, seguridad, basta maging masaya lang ito. Dahil lahat ng meron siya ngayon ay para sa asawa niya. Maingat at walang ingay siyang lumapit. Napatili si Hara nang buhatin niya ito na parang bata. Soren? Gulat nitong sambit. Pasimple siyang napangiti. Umupo siya sa kama at kinandong si Hara. Namula ang pisngi nito. Pretty. Bulong ng isip niya. Surprise? Aniya. Isiniksik niya ang mukha sa leeg nito. Akala ko ba umalis ka? Tanong nito. Hindi naman ganun kalaki ang naging problema sa kumpanya. Kaya umuwi na rin ako. Sinilip niya ang mukha nito. Why? Didn't you expect I'd catch you in the act? May panunuksong tanong niya. Mas lalong namula si Hara. Dapat kasi tinagalan mo pa. Sagot nito sabay ngusot na patawa siya. Napatingin ito sa kanya. Mas bagay sa'yo kapag ngumingiti ka. Hindi ka mukhang walking statue na walang emosyon. Nakaramdam siya ng kilig. Normal lang ba yun sa lalaki na kinikilig siya sa asawa niya? Tanging si Hara lang ang may kakayahan na magparamdam nito sa kanya. Mahal ang ngiti ko. At sa asawa ko lang pinapakita. Hindi may paliwanag ni Hara ang nararamdaman niya sa sinabi ni Soren. Heto na naman ang pakiramdam na parang may kumikiliti sa loob ng tiyan niya. Unti-unting nilapit ni Soren ang mukha niya. Kusa naman siyang pumikit ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga labi, biglang bumukas ang pinto. Soren, nandito ka ba? Oops, sorry kung nakistorbo ako. Mabilis na tinulak ni Hara ang mukha ni Soren at mga alis ang lalaki nang pigilan niya ito. Hindi, ayos lang. Pautal-utal niyang sabi. Nang lingunin niya ang lalaki, napanganga siya. Ikaw yung judge na nagpakasal sa amin ni Soren. Gulat niyang sambit sabay turo. Ngumiti ang lalaki at lumitaw ang dalawang dimple nito. Matthew Alvarez, at your service, Mrs. Valerix. Sabi nito sa bahagyang ng pagyuko. Hindi niya mapigilang matitigan si Matthew. Mas lalo itong gumagwapo kapag lumilitaw ang dimples nito. Charming ang aura ni Matthew.
Pero isang tingin pa lang, alam mong playboy ito at napatunayan niya yun sa bar. Hindi katulad ni Soren. Lagi itong seryoso. Hindi palangiti. Ilag ang mga babae rito. Hanggang nakaw tingin lang ang kaya nila. Paano ba naman kasi? Blanko na nga ang muka kung magsalita pa'y parang laging may kasamang banta. At kung iisipin, mabuti na rin siguro yun. At least, walang babaeng umaaligid sa asawa niya. Ika nga nito, ang ngiti raw niya ay para lang sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa sariling iniisip at bahagyang pinilig ang ulo. Ano bang tumatakbo sa isip ko? Kastigo niya sa isip. Biglang may tumakip sa mga mata niya. Don't look at him, wife. He's a dangerous man. Malamig na sabi ni Soren. Relax, dude. Hindi mo kailangan magselos. I'm not going to steal your wife from you. Napakunot ang noo niya. Selos? Ani niya sa isip. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ni Soren at hinarap ito. Wala naman siyang nabasang emosyon sa mukha ng lalaki. Pero ang mga mata nito, matalim na nakatutok kay Matthew. Nang bumaling ang tingin ni Soren sa kanya, nawala ang talim ng mga mata nito. Napalitan niyo ng banayad na ekspresyon. Narinig niyang tumawa si Matthew. Impressive, Soren. I didn't know you could wear two faces that well. Sabi ni Matthew. Para itong naaliw sa panunood sa kanila. Muli siyang tinapunan ng ngiti ni Matthew. Alam mo, Mrs. Valerix, mukha mang seryoso at cold si Soren pero seloso yan. Kaya mag-ingat ka. Pangaasar pa nito. Mas mabuting itiko mo na lang yung bibig mo, Matthew Alvarez. May bahid ng babalang tinig na sabi ni Soren. Itinaas ni Matthew ang dalawang kamay na tila sumusuko. Fine, wala na akong sinabi. But anyway, kaya ako pumunta rito ay para sa isang business proposal. Tumango si Soren. In my office. Tumingin muna si Soren sa kanya at bago pa siya makapag-react, marahan siyang hinalikan nito sa noo. Saglit siyang napatulala. Pupunta muna kami sa office. Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi siya agad nakasagot hanggang sa tuluyang makalabas ang dalawa. Narinig niya pa ang pangaasar ni Matthew. Wait, Soren. Should I talk to the real you or the other face? Naiiling siyang napangiti. Sa tabi niya'y ngumiyaw ang pusa niya na para bang sinasabi nito na nandito pa siya. Kinuha niya ito at niyakap ng mahigpit. Meow, meow. Kailangan ko na yatang magpa-check up. Parang may mali sa puso ko. Ani niya at napahawak sa sariling dibdib. Nagdaan pa ang maraming araw. Kinakabahan na nakatingin si Hara sa salamin habang pinagmamasdan ng sarili. Bigla kasi siyang niyaya ni Soren ng isang dinner date. Siyempre, sino ba siya para tumanggi? Sigurado siyang sa mamahaling restaurant siya nito dadalhin at puro masasarap ang pagkain doon. Napili niyang suotin na dress sa isang midnight blue satin na hanggang tuhod ang haba. Simple lang ang tabas nito. Maninipis ang straps at may bahagyang slits sa gilid. Pero sapat na para magmukha siyang elegante. Hindi ito masyadong daring. Sakto lang, disente pero may dating. Habang inaayos niyang sarili sa salamin, tinipon niya ang kalahati ng buhok niya at tinali sa likod gamit ang simpleng ribbon na clip na kulay itim. Hinayaan niyang bumagsak ang natitirang buhok sa balikat niya. Bahagyang kulot sa dulo. Gusto niya yung malinis tingnan pero hindi mukhang pinaghandaan ng todo. Ayaw niyang isipin ni Soren na nag-effort siya para sa dinner date nila. Bakit hindi pa? Kontra ng isip niya. Naghuling ikot pa siya sa salamin bago siya nagdesisyong lumabas ng kwarto. Pagbaba niya sa hagdan, hindi niya namalayang napahinto siya sa paglalakad nang makita kung gaano kagwapo si Soren sa suot nito. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan. Suot ang isang dark navy tailored suit na perpektong nakahulma sa malapad nitong balikat. Malinis at planchado ang puting polo sa loob at bahagyang nakangat ang manggas upang lumitaw ang mamahaling relo sa pulso niya.
Simple lamang ang kabuuan ng ayos nito, ngunit sapat na yon para magmukha itong mas lalo pang matikas at dominante. Tahimik lamang itong nakatayo ron, habang ang isang kamay nito ay nasa bulsa. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyan lamang siyang tumango. Pagbaba nila ng sasakyan, agad silang sinalubong ng isang staff na magalang na nagbukas ng pinto para sa kanila. Tahimik ang paligid. Sa loob, dimang ilaw at may marahang tugtog ng piano. Malalayo ang pagitan ng bawat mesa at may puting linen, kristal na mga baso at kandilang mahinang kumikislap sa gitna. Hindi gaanong maraming tao, kaya hindi rin maingay. Magaan at elegante ang ambience ng restaurant. Isang manager ang personal na lumapit kay Soren at bahagyang yumuko bago sila ihatid sa mesa nilang nasa tabi ng malawak na bintanang tanawang city lights. Napatingin siya kay Soren nang hawakan nito ang kamay niya. Okay ka lang ba? Tumango siya at ngumiti. Oo, medyo naninibago lang. Pangyayamanin kasi tong restaurant. Pinisil nito ang kamay niya. You should get used to this. I want to give you the best because that's what you deserve. Mariin niyang kinagat ang labi para pigilan ang ngiting gustong kumuwala. Oo na, kinikilig na siya sa mga gantong banat ni Soren. Hindi ko alam na isang Soren Valerix may ganito palang side. Natatawa niyang sabi. Mahina rin itong natawa. Sa'yo lang naman ako nagiging ganito. Naputol ang usapan nila nang ihain ang mga pagkain. Para bang nagkaroon ng puso ang mga mata ni Hara sa dami at sarap ng mga putahe. Kahit ang desserts ay nakakatakam tingnan. Kung may gusto ka pang kainin, sabihin mo lang. O order tayo. Napatingin siya kay Soren na hindi makapaniwala. Are you kidding me? Ang dami na nito. Baka hindi pa natin maubos eh. Kumuha siya ng pasta at tikim pa lang ay napapapalakpak na siya sa sarap. Bahagyang tumayo si Soren at marahang pinunasan ang gilid ng labi niya. Katulad ka pa rin ng dati. Messy eater ka pa rin. Saglit siyang natigilan sa sinabi nito. Pero ayaw niyang masira ang gabi kaya hindi na niya yun pinansin. Tikman mo ang pasta. Masarap. Nagulat siya sa sunod na ginawa ni Soren. Dahil sinubo nito ang pastang para sa kanya dapat gamit ang tinidor niya. Tumango-tango ito. Tila wala lang. Masarap nga. Napakurap si Hara. Ginamit mo ang tinidor ko. Tumaas ang kilay nito. Ano naman? Asawa naman kita. Huwag mong sabihin iniisip mo na dahil ginamit ko ang tinidor mo. Parang nag-diary kiss na tayo. Namumula siyang nag-iwas ng tingin. Inilapit ni Soren ang kutsara nitong may laman na pagkain sa kanya. To be fair, gamitin mo rin ang kutsara ko. Baka isipin mong sinasamantala kita. Napatawa siya at umiling. Muntik ko na ngang isipin yan. Kunwari pagtataray niya. Sinubo niya ang pagkain ito. Masaya lang silang nagkukwentuhan habang ini-enjoy ang masarap na pagkain. Biglang nagbagong tugtog sa version na alipin. Tumayo si Soren sa harap niya. Nilahad nito ang kamay. Nagtaka man ay tinanggap niya yun. May I have this dance? Nakangiti siyang tumango. Dinala siya nito sa gitna at nagsimula silang sumayaw. Medyo nahihiya pa siya dahil may ilang customer na nakatingin sa kanila. May mga ngiti pa sa labi. Hara. Seryoso nitong sabi. Napatingin siya rito. Diretso itong nakatitig sa mga mata niya. Alam kong bigla nang naging kasal natin. Alam ko rin na hindi mo pa ako lubos na pinagkakatiwalaan. Para sa'yo, isa lang akong estrangherong biglang pumasok sa buhay mo. Pinagdikit nito ang noo nila at bahagyang hinigpitan ng hawak sa balakang niya. Pero gusto kong malaman mo, I never lied about how I feel. Parang may unti-unting natunaw sa loob ni Hara.
Ramdam niya ang sinseridad sa bawat salita nito. Lumaki siyang may galit at takot sa mga lalaki dahil sa pag-iwan ng ama niya sa kanila ng ina niya. Akala niya tatanda siyang dalaga dahil wala siyang interes na mga lalaki. Maraming sumubok manligaw pero lahat sumuko. Pero isang araw, nagising na lang siyang kasal na. At kahit hindi niya aminin, alam niyang iba si Soren. Kaya siguro madali siyang napapayag na tumira rito. Kaya siguro hindi siya natakot. Dahil ang totoo, curiosity man ang una niyang naramdaman, unti-unti na itong napapalitan ng kung ano pa. Natawa si Soren. Relax. Hindi mo kailangang manigas. Ngumiti siya. Alam niyang pinapagaan lang nito ang tensyon. Tumigil ang tugtog. Akala niya ibabalik na sila sa mesa. Pero nanatili silang nakatayo. Unti-unting may bumagsak na mga petals ng bulaklak mula sa itaas. Wow! Halos pabulong niyang sabi. Namangha niyang sa dalawang mga petals. Ang ganda! Aniya pa. Pagharap niya kay Soren, may hawak na itong bouquet kaya't nagulat siya. Ano to? Tinanggap niya yun. May inilabas na maliit na kahon si Soren. Umikot ito sa likuran niya at saglit lang ay naramdaman niya ang malamig na metal sa leeg niya. Napahawak siya ron. Isang manipis na platinum chain na may pear-shaped diamond sa gitna. Napapalibutan ng maliliit na brilyanteng kumikislap sa ilalim ng ilaw. We've been married for a month already. Happy monthsary, wife. Huminto ang mundo niya sandali. Humarap siya rito. Mabilis ang tibok ng puso. Niyakap niya ito ng mahigpit. I'll remember this night. Thank you. Naluluha niyang bulong. Dumaan pa ang mga linggo ay naging maayos ang pagsasama ni Hara at Soren. Pero may bahagi pa rin kay Hara na gustong malaman ang pagkatao ng asawa niya. Dahil pakiramdam niya na kahit araw-araw silang magkasama, hindi pa rin maalis sa isip niya kung ano ba talaga ang totoo nitong pagkatao. Sa ngayon, tahimik ang mansyon nang ipaalam ng isa sa mga katulong niya na may naghahanap sa kanya. Mrs. Valerix, may bisita po kayo. Sinasabi pong pamilya niyo. Sabi ng katulong niyang babae. Nanigas ang likod niya. Pamilya? Matagal na niyang hindi ginagamit ang salitang yon para sa kanila. Lumabas siya sa malawak na sala at doon niya nakita sina Jinsel, Tiffany at Ryan. Maayos ang suot ng mga ito. Halatang pinaghanda ng pagpunta. Nakaayos ang buhok, may mga bag na mukhang bagong bili. Pero hindi nabibili ng ayos ang ugali. Napangiti si Tiffany nang makita siya. Wow, Hara! Ang laki pala talaga ng bahay mo. Wika nito. Huminto siya sa tapat nila. Hindi siya umupo. Anong kailangan niyo? Sigurado siya na hindi pumunta ang mga ito para kumustahin lang siya. Nagkatinginan ng tatlo. Ang stepmother niya ang unang nagsalita. Anak, hindi mo man lang kami binibisita. Nag-aalala kami sa'yo. Hindi napigilan niya ang bahagyang pagtaas ng kilay. Talaga? Kailan pa tayo naging close? Nakalimutan niyo na bang mga ginawa niyo sa akin? Nagbago ang reaksyon ni Jinsel at hindi nakapagsalita. Si Ryan naman ang sumingit. Balak sana namin na mag-business. Kaya nandito kami para manghingi. Maliit lang naman ang kailangan. Hindi ako bangko o charity na pwede niyong hingian ng pera. Mataring niyang sabi. Nakita niyang inirapan siya ni Tiffany. 500,000 lang naman ang hihingi namin. Maliit na halaga kumpara sa yaman yung mag-asawa. Sige na, Hara. Pamimilit pa ni Ryan. Natatawa siyang napailing. Ang kakapal ng mukha ng mga to. Aniya sa isip. Hindi siya agad nagsalita. Hindi siya nag-react agad. Pinagmasdan niya sila isa-isa. Ang mga taong dati siyang ginutom, pinagmalupitan, ininsulto, at ngayon nakatayo sa loob ng mansyon ng asawa niya.
Hindi naman talaga dapat hingiyan kundi tulong. Kung hindi ka namin pinatira noon, saan ka pupulutin? Panunumbat pa ni Jinsel. Utang na loob? Pag-uulit niya. Tiningnan niya ito ng masama. Kailan niyo ako trinato na pamilya? And as far as I know, si Papa ang nagbabayad sa lahat ng gastusin sa bahay. Ni piso wala kayong ambag. Sa tingin niyo ba kung hindi binabayaran ni Papa ang upahang bahay na yun ay may titirhan din kayo? Parang kanyang turan. Pinagkrus niya ang dalawang braso niya at nagtaas ng kilay. Kung wala ang Papa ko, saan kayo pupulutin? Dagdag pa niya na may ngisi. Talagang in-emphasize niya ang salitang Papa dahil gusto niyang ipamukha sa mga ito kung sino talagang totoong sampid sa bahay nila. Dahil unang-una sa lahat, siya ang totoong anak ng ama niya. At pangalawa, hindi naman kasal ang stepmother niya at ang ama niya dahil kasal pa rin ito sa ina niya. At ang pangatlo, hindi naman tunay na anak ng ama niya sina Ryan at Tiffany. Kung tutuusin, kung meron man dapat maging masamang ugali ay siya dapat yon na tunay na anak. Kaso tama nga ang kasabihan na kung sino pang kabit at sampid, yun pang mas matapang. Hoy! Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka na. Porket mayaman ka na, umaasta ka na kung sino. Galit na sabi ng stepmother niyang si Jinsel. Oo nga, ang yabang mo porket yumaman ka na. Segunda naman ni Tiffany. Umikot ang mga mata niya, tsaka bumuntong hininga. Pinakita niya talaga yung sa mga ito na naboboring siyang kausap ang mga ito. Hindi ako ang mayaman kundi ang asawa ko. At hindi ko hahayaan na hututan niyo ako gamit ang perang pinaghirapan ng asawa ko. Tsaka mahiya naman kayo. Ang lalakas niyo pa, bakit hindi kayo magtrabaho? Hindi yung umaasa lang kayo kay Papa. Tinulak siya ng malakas ni Tiffany, kaya muntik na siyang matumba. Nang makabawi siya, sinampal niya ng malakas sa magkabilang pisngi ang dalaga. Gulat na gulat ang mukha nila sa ginawa niyang paglalaban. Dahil ito ang kauna-unahan na gumanti siya sa mga ito. At sobrang masarap sa pakiramdam. Natatawa niyang pinagpaga ng kamay niyang pinangsampal niya kay Tiffany. Ganito palang pakiramdam ng nakakaganti. Ang gaan, ang saya. Natatawa niyang sabi. Bumukas sa mukha ng stepmother niyang matinding galit at maglalapit ito sa kanya ng balaan niya ito. Sige, subukan mo kong saktan sa sarili kong pamamahay at kakasuhan ko kayong lahat. Banta niya. Natigilan ng stepmother niya. Ang lakas ng loob niyong pumunta dito sa bahay ko para manggulo? Alam ba to ni Papa? Nahalata niya sa mukha nito ang matinding kaba at pag-aalinlangan. Guard! Pagtatawag niya, agad namang lumapit ang dalawang guard. Hilahin niyo na palabas ang mga makakapal na mukhang yan at huwag niyo ulit papapasukin yan. Mabilis na sinunod ng mga guards sa utos niya. Sumisigaw pa ang mga ito habang hinihila sila palabas, pero hindi niya na yon pinansin. Habang papalayo ang mga ito, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kamay niya. Dahil sa tensyon na naganap sa likod nila, papasok na siya nang may marinig siyang boses mula sa likod. I was ready to step in. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino. Nakatayo si Sorin ilang hakbang ang layo sa kanya. Nakasalampak ang mga kamay nito sa bulsa. Mukhang kanina pa ito at narinig niya ang lahat pero hindi ito nangialam. Umiwas siya ng tingin dahil nakaramdam siya ng hiya dahil na-witness pa nito ang gulo sa kanila ng stepmother niya at sa mga anak nito. Alam naman na din ni Sorin ang family background niya pero hindi pa rin niya maiwasan ang mahiya. Lumapit ito ng bahagya habang may ngiti sa labi. I'm proud of you. Finally, natutunan mo na rin ipagtanggol ang sarili mo sa kanila. Mababa ka sa tono nito ang pagka-proud. Napangiti siya at bahagyang nawala ang hiya niya. Siyempre naman no, ang tagal kong nagtiis sa ugali nila. Nagmamalaki niyang sagot. Tumango-tango ito at saka inakbayan ito. Dahil dyan, may reward ka sa akin. Let's go to mall. Ipagsha-shopping kita. Bumitaw siya sa pagkakaakbay at kinunutan ito ng noo. Shopping? Nung nakaraan lang pinag-shopping mo na ako ah.
Natawa ito ng mahina at kinabig siya sa balakang niya. Yung nakaraan pa yun. Iba naman ngayon. Sagot nito. Kinurot niya ito ng mahina sa tagiliran. Masyado mo ako ini-spoil. Natatawa niyang turan. Yun nga ang gusto ko. Ang may spoil ka. Wala na siyang nagawa nang hilahin siya ni Soren. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman na para bang kino-comfort siya ng asawa sa sarili nitong paraan. Ayaw man niya, pero mukhang nasasanay na siya sa magandang trato sa kanya ng asawa. Habang tumatagal ang pagsasama ni Hara at Soren, hindi na namamalaya ni Hara kung paano siya unti-unting napapalapit sa asawa. Ang matagal niyang tinayong pader laban sa mga lalaki, ang pader na inalagaan niya, pinatibay at hindi basta hinayaang mabasag ay dahan-dahan ng nagkakabitak. At ang mas nakakatakot, hindi niya alam kung makakabuti ba yun sa kanya o hindi. Girl, habang tumatagal nagiging blooming ka kay Soren. Iba rin pala talagang mag-alagang isang Mr. Valerix, ano? Pangaasar sa kanya ni Liza. Kasalukuyan silang nagbabike ng cookies dahil nagpaturo siya kay Liza. Gusto niya lang gawa ng asawa niya ng merienda. Nasa office room ito kasama si Matthew at may pinag-usapan tungkol sa business. Natatawa niya itong inirapan. Tigilan mo nga ako sa pangaasar mo. Kumusta naman ang paglalandi mo kay Matthew? Tumatala ba? Nagulat kasi siya nang magkasamang dumating kanina sila Matthew at Liza. Akala talaga niya nung una ay nagkataon lang na nagkasabay ito pagdating. Pero halos bumagsak ang panga niya nung sinabi ni Liza na galing siya sa bahay ni Matthew at doon ito natulog. Halata din sa mukha ni Matthew na ayaw nito kay Liza. Mahaba ang pasensya ni Matthew sa ibang tao, pero pagdating kay Liza, mabilis lang maubos ang pasensya nito. Napasimangot ang kaibigan niya. Ewan ko ba sa pakipot na lalaking yon? Natitiis ang beauty ko. Inis nitong sagot. Kumuha siya ng 2 baso tsaka nilagyan ng juice. May ilang tapos na silang i-bake, kaya dadalhan niya sina Soren at Matthew. Baka kaya kanya natitiis kasi hindi ka naman talaga maganda. Pangaasar niya. Nanlaki ang butas ng ilong nito. Hoy Hara, para sabihin ko sa'yo maraming nagkakandara pa sa aking lalaki. Dahil sa ganda kong to at sexy na katawan. Kung para sa'yo mas marami akong manliligaw, no? Tumangutango siya. Nilapag niya na sa tray ang mga dadalhin niya, tsaka ito binuhat. Sure, pero hindi na nakikita sa'yo ni Matthew. For him you're annoying, and mind you, alam natin na playboy si Matthew at ayaw niya ng commitment. Unlike you na gusto ng commitment sa kanya. Kaya malabo na magustuhan ka talaga niya. Prank kanyang turan, tsaka iniwan ng kaibigan. Alam niyang harsh ang pagkakasabi niya sa kaibigan. Pero gusto niya itong matauhan bago pa lumalim ang nararamdaman nito sa binata. Pagkarating niya sa office, bahagya pa lamang nabubuksan ni Hara ang pinto nang marinig niya ang pinag-uusapan ni Soren at Matthew. Pre, hindi sa pinapangunahan kita. Matagal na kayo nagsasama ni Hara, pero hindi mo pa rin nababanggit sa kanya na fake lang ang marriage contract niyo. Parang may malamig na tubig na binuhos sa ulo niya sa narinig niyang sinabi ni Matthew. Nanigas ang kamay niyang nakahawag sa doorknob. Fake? Fake lang? Aniya sa isip. Matthew, I told you, I'll handle it. Mababa at mariing babala ang tono ni Soren. Dahil sa panginginig ng kamay, nabitawan niya ang tray kaya't lumikha yun ng ingay. Parehong nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita siya. Hindi niya namalaya na tumutulo na pala ang luha niya. Aalis muna ako. Nauutal na paalam ni Matthew. Tumayo si Soren at lumapit sa kanya. Kita niya sa mga mata nito ang kaba. Hara, let me explain first. May kaba sa tono nitong sinabi. Sinamaan niya ito ng tingin. Sinubukan hawakan ni Soren ang kamay niya, pero iniwas niya lang ito, tsaka malakas na sinampal ito. Tumabingi ang mukha ni Soren sa lakas ng pagkakasampal niya. Ramdam niya rin ang paghapdi ng palad niya. Bagsak ang balikat na tumingin ito sa kanya,
Ang dating walang emosyon na mukha ni Soren ay ngayon ay may bakas na hindi niya kailanman nakita noon. May lungkot, may sakit, may pagsisisi. Humihingal siya at nanginginig ang balikat. Hindi niya alam kung galit ba ang nangingibabaw o sakit. Pakiramdam niya, may kung anong matalim na bagay ang paulit-ulit na tumutusok sa dibdib niya. Fake? Fake lang ang kasal natin? Halos hindi lumabas ang boses niya. Parang may malamig na tubig na patuloy na binubuhos sa ulo niya. Naririnig pa rin niya sa utak niyang sinabi ni Matthew na fake lang ang marriage contract nila. So lahat ba ng pinagsamahan nilang dalawa, lahat din yun ay fake? Pati rin ba ang nararamdaman nito sa kanya ay fake? Parang hindi niya kayang tanggapin ang mga ideyang yon. Pagkatapos niyang unti-unting ibaba ang mga pader na tinayo niya laban sa mga lalaki. Hara, hayakan mo ko magpaliwanag. Sasabihin ko ang lahat sa'yo. Hindi ko naman ginustong magsinungaling sa'yo. May pagsusumamong sabi nito sa kanya. Ngayon ka magsasalita? Nanginginig ngunit mataas ang boses niya. Ngayon ka magpapaliwanag kasi nalaman ko na. Hinampas niya ito sa dibdib ng sunod-sunod. Hindi niya lintana kung masasaktan ang kamay niya. I hate you! I hate you! Paulit-ulit niyang turan. Hanggang sa biglang sumikip ang dibdib niya. Kaya napahinto siya. Humigpit ang hawak niya sa sariling damit. Hindi siya makahinga. Parang may pumipisil sa lalamunan niya. Parang may mabigat na bato na nakadagan sa puso niya. Bumabalik sa alaala niya ang pagsisinungaling ng ama niya sa kanila ng ina niya. Kung paano lumuluhod ang ina niya sa ama niya, wag lang sila nitong iwan. Ang gabi-gabing pag-iyak ng nanay niya dahil sa ginawang panluloko ng ama niya. Fuck this trauma! Galit niyang turan sa sarili. Don't touch me! Mahina ngunit mariin niyang sabi ng tangkain siyang alalayan ni Soren. Hara, huminahon ka muna. Nagpapanik attack ka. Pinagkatiwalaan kita. Sumbat niya pa. I know. Kitang-kita niyang frustration sa mukha nito. Malakas pa itong napabuntong hininga. Malungkot itong tumitig sa mga mata niya. Alam ko na pinagkatiwalaan mo ko. At sumaniwala ka man o sa hindi. Totoong wala akong balak magsinungaling sa'yo. Pero ito lang ang tanging naisip kong paraan para mapalapit sa'yo. Ang tagal kitang hinanap at nang makita kita muli sa bar, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong yun. Akala ko nung una, kapag nagkita tayo makikilala mo pa ako pero nagkamali ako. Dahil hindi mo na ako natatandaan pa. Naguluhan siya sa mga sinabi ni Soren. Anong ibig mong sabihin? Muli itong bumuntong hininga bago ito may kinuha sa ilalim ng lamesa niya na isang box. Natatandaan niya ito dahil ang box na yon ang nakita niya sa damitan ni Soren na hindi niya mabuksan dahil nakasusi. Lumapit sa kanya si Soren at niabot ang box. Napatingin siya doon. Gusto ko sana kapag binigay ko to sa'yo, ay natatandaan mo na ako. May pait na wika nito. Kinuha niya ang box at saglit pa siyang nagdalawang isip hanggang sa nagpasya siyang buksan ito. Nang tuluyang mabuksan yon, agad na bumungad sa kanyang mga papel na may drawing na castle. Naalala niya ito ang dinunawing niya nung bata pa siya kasi pangarap niyang magkaroon ng bahay na parang palasyo. Doon na-realize ni Hara na kung anong drawing niya sa papel ay ito rin ang itsura ng bahay nila ngayon ni Soren. Saglit dumako ang paningin niya sa lalaki na tahimik lang na nakamasid sa kanya. Muli niyang binalik ang tingin sa box at doon may mga nakita siyang pictures niya ng pagkabata at hindi siya nag-iisa. Kasama niya sa picture si Soren na bata din. Naguguluhan niyang pinakita kay Soren ang pictures. Hara, matagal na tayong magkakilala. Hindi mo lang ako maalala dahil sa trauma na nangyari sa'yo nang iwan kayong mag-ina ng papa mo. Nung nagkita tayo sa bar, nakilala kita agad. Akala ko makikilala mo rin ako. Pero nagkamali ako. Dahil katulad ng sinabi ko,
Isa ako sa mga taong nakalimutan mo. Paliwanag sa kanya ni Soren. Kung ganon, siya yung bata na lagi niyang napapanaginipan dati. Sa isang iglap biglang bumalik sa kanyang mga laala nila ni Soren ng mga bata pa sila. Yung laging pagbibigay sa kanya ni Soren ng bulaklak na kinukuha pa nito sa bakod ng kapitbahay nila. Yung pagbabike nila sa park, ang pagdodrawing nila na magkasama, at iba pang masayang alaala na matagal na niyang tinago sa pinakasulok ng utak niya. Dahil hindi naman na siya umasa na babalikan pa siya nito at tuto pa rin ang naging pangako sa kanya. Dahil akala niya, katulad ng ama niya, ay kakalimutan lang din siya nito. Katulad ng ginawa ng ama niya sa kanilang mag-ina. Muling tumulong mga luha niya. Halo-halo ang nararamdaman niya at hindi niya yun mapaliwanag. Hinawakan ni Soren ang kamay niya. Mali ang ginawa kong pagsisinungaling sa kasal natin. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, simula nung mga bata pa tayo, ay tunay at hindi peke. Hara, mahal kita. Mula nung pang mga bata tayo at hanggang ngayon. Araw-araw kitang mamahalin at hindi magbabago yun. At pangako hindi ako magiging katulad ng papa mo. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi siya nakasagot dito at masyadong magulo ang utak niya. Masyado siyang nabigla sa mga nalaman. Nakakaunawang tumango sa kanya si Soren. Hindi mo kailangang magmadaling magdesisyon. Handa akong maghintay sa sagot mo. Pero isa lang ang pakiusap ko. Please don't leave me. Umiwas lang siya ng tingin dito. Hindi na ito muling nagsalita pa hanggang sa umalis ito. Ilang oras siyang nakakulong sa kwarto niya at nag-iisip pagkatapos ng mga nalaman. Hindi niya namalayan ng oras at 9:00 na pala ng gabi. Ang alam niya, umalis si Soren pagkatapos ng pag-uusap nila. Siguro binibigyan talaga siya nito ng space na makapag-isip, kaya umalis muna ito. Tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya kung sinong tumatawag ay ang kaibigan niyang si Liza. Hindi niya yun sinagot at hinayaan lang na magring ng magring ang cellphone niya. Wala siya sa mood makipag-usap sa kahit na sino ngayon. Pero talagang pinanganak na makulit ang kaibigan niya dahil hindi ito napapagod sa kakatawag. Inis niya itong sinagot. Liza, wala ako sa mood makipag-usap kaya huwag kang tawag ng tawag. Diretso niyang sabi sa inis na tono. Hoy, gaga ka! Kung hindi kayo okay ni Soren, wag mo kong idamay. Tsaka kaya ako tumatawag sa'yo para sabihin na nag-aagaw buhay ngayon si Soren. Inis nitong sagot. Biglang binundol ng kaba ang dibdib niya dahil sa sinabi nito. Napabangon siya sa kama. Anong nangyari sa kanya? Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Oh, akala ko ba wala ka sa mood? Hindi na natapos ni Liza ang sasabihin niya dahil sa biglaan niyang pagsigaw. Liza, ano ba? Anong nangyari kay Soren? Nasaan siya? Nandito sa tabi ko, nag-aagaw buhay. Sira ulo ka ba? Bakit hindi mo na agad isugod sa ospital? Para na siyang hihimatayin sa nerbiyos kaya hindi siya makapag-isip ng maayos. Hindi nga niya namamalayan na nakasakay na pala siya. Wala pang ambulansya. Parang gusto niyang sakalin sa leeg si Liza dahil sa pagiging mahinahon lang nito. Gamitin mo ang kotse mo! Sabi niya pa. Wala akong gas. Nandito kami sa bar kung saan kayo nagpakasal. Sabi nito at binaba ang tawag. Hindi siya mapakali sa buong biyahe niya. Para siyang lutang at hindi makapag-isip ng maayos. Kanina lang ay okay pa si Soren. Nagtalo pa nga sila. Pero ngayon, nag-aagaw buhay na ito. Hindi niya mapigilan ng mapaiyak dahil sa mga senaryo na pumapasok sa isip niya. Naiisip niya palang na pwedeng mawala sa kanya si Soren ay parang ikamamatay din niya. Pagdating niya sa bar, nakita niyang maraming tao sa labas at may mga pulis pa. Mas lalong kumubog ang puso niya. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan at hinanap sila Soren pero hindi niya ito makita. Hara. Para siyang kakapusin ng hininga nang marinig niya ang boses ng taong tumatawag sa kanya. Lumingon siya at nakita niya si Soren
na nakatingin sa kanya habang nagtataka. May pasang gilid ng labi nito at hawak nito ang sariling tagiliran. Tumakbo siya papalapit dito at niyakap ito ng mahigpit. Anong ginagawa mo dito? Umalis siya sa pagkakayakap at hinawakan niyang dalawang pisngi ni Soren. Akala ko ano nang nangyari sa'yo. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Ayos lang ako. Nagka-trouble kasi si Matthew, kaya tumulong ako. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kumunot ang noo nito. Doon na siya natigilan at na-realize kung anong klaseng conversation nila ni Liza kanina. Para ba ngayon lang nagproseso sa kanyang nangyari? Napatingin siya kay Liza na may malawak na ngisi sa kanya. Katabi nito si Matthew na may mga black eyes sa mata. Liza! Banta niyang tawag dito. Nag-peace sign ito sa kanya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo ni Soren at sobrang down na daw niya kanina. Pero ang mapapayo ko lang as a friend, may mga bagay na hindi natin dapat pinapalagpas. O siya, maiwan na namin kayo. Sabi pa nito. Hinawakan nito ang tenga ni Matthew tsaka ito hinila palayo. Napailing na lang siya nang marinig ang malakas na sigaw ni Matthew. Nang tinignan niya si Soren, ay nakatingin ito sa mga paa niya. Doon niya lang din nakita na nakapaapala siyang umalis. Hindi niya na naisip suotin ang slipper niya sa sobrang pagmamadali. Napatili siya sa gulat nang kargahin siya ni Soren. Nagsimula na itong maglakad. Nakarating sila sa kotse at maingat siyang nilapag. Kumuha ng tissue si Soren at pinunasan ito ang paa niya. Nakagat niya ang labi niya at naluluha habang nakatingin sa lalaki. Nung akala niya may nangyari kay Soren, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Sobra siyang kinabahan. Doon niya napagtanto na hindi niya kayang mawala si Soren. Hindi niya na ma-imagine ang sarili niya na hindi niya na ito makakasama at makikita pa. Siguro nga'y nagsisinungaling ito sa fake marriage nila. Pero kahit ganun sa buong pagsasama nila, ay hindi niya naramdaman na peke lang ang pinapakita nito sa kanya. May mga bagay na hindi nila kontrolado, pero may mga bagay naman na kayang kontrolin. Katulad na lang ng sa kanila. Kung magpapakain siya sa galit niya, baka pagsisihan niya pa balang araw. Mas mahalaga sa kanyang asawa kaysa galit at pride niya. Hinawakan niya ang kamay nito, kaya tumingin ito sa kanya. Akala ko talaga may nangyaring hindi maganda sa'yo. Sobra akong natakot. Umiiyak niyang wika. Sorry kung natakot kita. Mahinahon itong sagot. Hinawakan ni Soren ang pisngi niya at pinahiran nito ang luha niya sa pisngi. I'm sorry for everything that I've done. Please give me a chance to make it up to you. Marahan at may pagsusumamo nitong turan. Tumangot-tango siya. Aaminin ko, nasaktan ako sa pagsisinungaling mo sa akin. Pero pagkatapos kong marinig ang mga paliwanag mo at nakapag-isip-isip, na-realize ko na nagsinungaling ka man sa akin pero yun ang mga pinaramdam mo sa akin ay totoo. At yun ang dahilan kung bakit nakuha mo na ang puso ko. Sabi niya pa sabay ngiti. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ni Soren. Mas lalong naging gwapo ito sa kanya. Lalo na nang makita niyang umaaliwalas na ang mukha nito. Finally, nakuha ko rin ang puso mo. Akala ko hindi mo na ako matututunan pang mahalin. Para itong nakahinga ng maluwag. Wala ginalingan mo. Sambit naman niya. Hinalikan siya nito sa noo. I love you. Seryosong sabi ni Soren. Hindi siya nakapagsalita dahil sa bigla. Kumabog ang puso niya na parang bang anytime ay lalabas na ito. Unti-unti nitong binaba ang muka at hinalikan siya. Ang kaninang mabigat na pakiramdam niya ay parang bulang biglang naglaho. Alam niyang marami pang pagsubok na darating sa kanila ni Soren. Pero buong tapang niya yung haharapin dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Dahil kasama niya si Soren. Isang buwan ang nakalipas, mas naging masaya siya sa piling ni Soren.
mas lalo nitong pinaramdam sa kanyang pagmamahal nito. Alam niyang bumabawi din ito sa kanya. Ganto palang magmahal para kang dinuduin sa ere. Masaya at nakakakilig. Saan tayo pupunta? Tanong ni Hara sa kaibigan niyang si Liza. Bigla kasi itong pumunta sa bahay niya at pinag-ayusan nito dahil may pupuntahan daw sila. Pero hindi siya nito sinagot. Hara, I'm so happy for you. Masaya ako kasi nakita mo ng taong para sa'yo. Sabi sa kanya ng kaibigan. Thank you. Ganon din ako sa'yo. Sana mahanap mo rin ng taong magpapasaya sa'yo. Hindi man masyadong nagkwento sa kanya ang kaibigan. Alam niyang hindi madali ang pinagdadaanan nito kay Matthew. Talagang na-inlove na ang kaibigan niya kay Matthew. Nakakalungkot lang dahil hindi sila pareho ng nararamdaman. Tinapik niya ito ng mahina sa balikat. Tumawa ito pero hindi umabot sa mga mata nito. We're here. Tumingin siya sa bintana at nagulat siya na nasa harap siya ng dati nilang bahay. Napatingin siya kay Liza na nakangiti sa kanya. Sumenyas ito at bumaba siya kaya yun ang ginawa niya. Napanganga siya sa pagbaba niya dahil may mga nagkalat na iba't ibang mga bulaklak. Napansin niya rin ang bahay nila na bagong pintura kaya nagmukhang bago. Sa gilid nito, may mga tanim rin na bulaklak kaya mas naging buhay itong tingnan. Simula nang kunin siya ng ama niya, hindi na siya muling bumalik dito. Dahil puro pangit na alaala lang ang naaalala niya. Pero nang makita niya ito ngayon, ang pangit na alaala ay napalitan ng magandang alaala. Siguro dahil nakatulong ang pagbabago ng bahay at mga bulaklak. Nakita niya ang sarili na umiiyak dahil sa emosyon na nararamdaman niya. Napansin niya yung mga bulaklak na may direksyon nito, kaya sinundan niya ito. Hanggang sa namalayan niya lang na nasa tapat na siya ng bakuran ng kapitbahay nila. Wala pa ring pinagbagong bahay ng kapitbahay nilang si Ellie. May bakod at nandun pa rin ang mga tanim nitong bulaklak. Naalala niya na lagi silang pumupunta rito ni Soren dahil lagi itong umaakit sa bakuran para kumuha ng bulaklak at ibigay sa kanya. Mula sa bakod sa loob ay may tumalon palabas at doon niya nakita si Soren. Nakangiti ito sa kanya habang may hawak na bulaklak. Habang pabalapit ito sa kanya, feeling niya ay para silang bumalik sa pagkabata. Kumuha ka na naman ng bulaklak kay Ate Ellie. Kapag nalaman niyang pumitas ka na naman ng bulaklak niya, mapapagalitan ka. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti ito sa kanya. Hindi naman niya nakitang kumuha ako. Sagot din sa kanya nitong nakangiti. Ito ang makakataga nila ng mga bata pa sila kapag kumukuha ito ng bulaklak. Binigyan ito sa kanyang bulaklak na tinanggap naman niya. Napatingin siya sa langit na may mga balloons na biglang lumipad. Mas napaluha siya nang mabasa ang mga nakasulat doon. Will you marry me? Ayan ang nabasa niyang nakasulat. Nang tumingin siya ulit kay Soren, nakaluhod na ito sa kanya habang may hawak na singsing. Would you say yes? Sunod-sunod ang pagtango niya. Naluluhang tumayo ito at sinuot sa kanya ni Soren ng singsing. I love you. Umiiyak niyang sabi. I love you too. So much. Sagot sa kanya ni Soren, tsaka hinalikan siya. Kasabay nun ay narinig niyang palakpakan ng mga tao na hindi niya namamalayang nanunood na pala sa kanila. Pagkatapos mag-propose ni Soren, naisipan ni Hara na kausapin ang kanyang ama. Matagal ng panahon ang kinimkim niya ang galit sa ama, kaya gusto niyang patawarin na ito sa mga naging pagkakamaling nito. Dahil balibalik na rin man ang mundo, ay ama niya pa rin ito. Tsaka gusto niya rin ito ang maghatid sa kanya sa altar. Kasalukuyan niyang kaharap ang ama niya ngayon. Kapwa sila nakikiramdam. Hanggang siya na ang unang bumasag ng katahimikan. Hiwalay na pala kayo ni Chang? Kailan pa? Nahihiya niya pang tanong. Simula nang umalis ka. Nagulat siya sa sinabi ng ama.
Malungkot itong ngumiti sa kanya. Ibig sabihin ng pumunta ang mga ito sa kanya noon ay hiwalay na pala ito. Kaya pala nangihingi ang mga ito ng pera sa kanya. Nang sinabi mo sa akin na minamaltrato ka ni Jinsel at ng mga anak niya, pinaamin ko sila. Bahagya pa itong tumigil sa pagsasalita dahil pinipigil nito ang hindi maiyak. Akala ko maayos ka lang kasama nila. Akala ko inaalagaan ka nila. Katulad ng pag-aalagang ginagawa ko sa kanila. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam na nahihirapan ka palang kasama sila. Dahil nabisi ako sa trabaho ko, hindi kita natutukan. Patawad. Umiiyak na turon ng ama niya. Napayuko siya para itago ang pagbagsak ng mga luha niya. May mali rin po ako dahil hindi ko yun sinabi sa inyo. Nang magdesisyon akong lumipat sa dati nating bahay, ang iniisip ko nun ay ikaw. Simula nung kunin kita, lagi kang mag-isa at malungkot. Naisip ko na baka kapag bumalik tayo sa dati nating bahay, ay kahit papaano ay sumigla ka. Dahil nandoon ang alaala niyo ng ina mo. Hindi ko intensyon na saktan ka. Patawarin mo ako. Napatingin siya sa ama dahil sa mga sinabi nito. Ayon pa sa ama niya, nang malaman nito ang katotohanan na pinagmamalupitan siya ng madrasta at anak nito, agad niya itong iniwan. Mas lalo pa raw itong tauhan matapos makausap si Soren at napagtantong marami siyang pagkukulang bilang ama sa kanya. Tahimik lang na nakinig si Hara. Ang pag-alis niya sa bahay ay nagdulot yun ng mas lalong lamat sa kanilang mag-ama. Dahil na rin sa misunderstanding. Kusa siyang kumilos at niyakap ang ama niya. Hara, patawarin mo ko. Matagal kitang sinisi sa pagkamatay ni Mama. Pero gusto na kitang patawarin para mawala na ang bigat sa puso ko. Magsimula tayo muli, Papa. Mas lalo itong napahagulhol dahil sa unang pagkakataon, ito ang kauna-unahang tinawag niya ulit itong Papa. Oo, anak. Magsimula tayong muli. Babawi sa'yo si Papa. Pagkatapos magkaayos ni Hara at ang ama niya, pakiramdam niya ay napaka-perpekto ng buhay niya. Sa mga nakalipas na araw, ay naging busy din sila ni Soren sa pag-aayos ng kasal nila. Napaigdad siya nang bigla siyang yakapin ni Soren mula sa likod. Nasa terrace sila ng kanilang kwarto habang pinagmamasdan ng mga bituyan. Humigpit ang yakap nito sa kanya, tsaka hinalikan ang ulo niya. Kumusta kayo ng papa mo? Okay na kami. Nakikita kong bumabawi talaga siya. Humarap siya rito pero nanatili pa rin itong nakayakap sa kanya. Salamat. Kumunot ang noo nito. Para saan? Dahil kinausap mo ang papa ko. Dahil sa'yo marami siyang narealize. Hinila nito ang ulo niya at dinikit ito sa dibdib niya. Napapikit siya at pinapakiramdaman niya ang tibok ng taong mahal niya. Gusto kong nakikita kitang masaya. Pinangako ko sa sarili ko na lahat ay gagawin ko. Mapasaya ka lang at hindi masasaktan. Napangiti siya. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan nito ang isang katulad ni Soren. Hindi niya akalain na makakatanggap siya ng gantong nag-uumapaw na pagmamahala. Salamat din at binalikan mo ko. Tinupad mo ang pangako mo. Tiningnan niya ito. Nakangiti ito at puno ng pagmamahal ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng kasal natin, bubuo tayo ng isang masayang pamilya at isang dosenang anak. Natawa siya sa sinabi ni Soren. Sige ba, basta ikaw ang manganganak. Tumatawang sabi niya. Ngumiti si Soren habang nakatingin sa kanya. Mahal kita, Hara. At ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa dulo ng mulang hanggan. Lumapad ang ngiti niya. Mahal din kita. At ikaw lang una tuling mamahalin kong lalaki hanggang sa huling hininga ko.
Sabi niya. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay hinila niya ang ulo nito tsaka hinalikan ng buong pagmamahal. Ang kwento ni Hara at Soren ay tungkol sa pagtitiwala, pagpapatawad at pagpili. Ipinakita rito na hindi lahat ng sugat ay agad naghihilom, lalo na kung galing sa pamilya. Ang galit ni Hara ay bunga ng iniwang sakit at ang init ng pagmamahal ni Soren ang nagpatunaw sa matigas na puso ni Hara. Ngunit sa kabila ng maling simula, isang peking kasal at mga hindi pagkakaunawaan, natutunan nilang mas mahalaga ang katotohanan kesa pride at ang pag-uusap kesa pananahimik. Isa pa sa pinakamahalagang aral ng kwento ay hindi mo kailangang manatiling bihag ng nakaraan. Maaaring masaktan ka, naloko o maiwan, pero may pagpipilian ka pa ring magpatawad at magsimulang muli. Sa huli, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa ingranding pangako o papel na pirmado, kundi sa araw-araw na pagpili sa isa't isa. Kahit mahirap, kahit magulo, kahit hindi perpekto. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni Hara at Soren. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.